Hindi pa 5 minuto ang lumipas mula nang mapirmahan ko ang mga dokumento ng diborsyo. Inakay ko na ang aking anak na lalaki at babay patungo sa flight papuntang London. Samantala, ang 7 miyembro ng pamilya ng aking asawa ay nasa reproductive medicine clinic, sinasamahan ang kanyang buntis na kasamahan sa regular na check-up. Walang sinuman ang inaasahang pagkatapos suriin ang mga resulta ng ultrasound. Ang doktor ay magsasabi ng isang pangungusap lamang na magpapamangha sa buong pamilya at magpapagalit sa aking dating asawa. Nang mahawakan ng aking ballpen ang sertipiko ng diborsyo, ang orasan sa dingding ng PSA Civil Registry Office sa Maynila ay nakpapakitang eksakto 10:03 ng umaga, napakatarang sandali. Walang luha, walang away, walang sakit na inakala ko. Tanging isang maingay na kawalan sa aking kalooban. Ang pangalan ko ay Catherine, 32 taong gulang ako, ina akong 2 maliliit na bata. At 5 minuto na ang nakalipas ng opisyal kong tapusin ang aking 8 taong kasal kay Dominic. Ang lalaking noon ay nangako na mag-alaga sa akin habang buhay. Halos hindi pa tumitigil ang aking kamay sa pagpirma nang tumunog ang telepono ni Dominic. Isang pamilyar na ringtone, agad kong nalaman kung sino ang tumatawag. Hindi man lang sinubukan ni Dominic na magtago, sumagot siya ng harap-harapan ko at ng kawani ng civil registry. Naging malambot kaagad ang kanyang boses. "O, tapos na ako, hintayin mo ako. Darating na ako ngayon. Ngayon yung check-up mo, tama ba?" Marinig ko ang bawat salita ng malinaw. Naging napakatamis ng boses ni Dominic kaya nakakaduwal. "Huwag kang mag-alala, nandun ang buong pamilya ko. Ang anak mo ay tagapagmana ng aming angkan." Kumbaga, huminga ako ng tahimik. Sa lahat ng taon ng aming pagsasama, wala ni isang beses na narinig ko siyang makipag-usap sa akin ng ganyang tono. Inilapat ng kawani ng civil registry ang dokumento kay Dominic. Kailangan niyang suriin ang nilalaman bago pumirma. Hindi man lumingon si Dominic. Pumirma siya at may pagamak na nagsabi, "Walang titignan, wala naman kaming mahihiwalay." Itinuro niya ako. Ang tsondo ay sa akin bago kami nagpakasal. Ang sasakyan din. Ang 2 bata, kung gusto niyang dalhin na. Mas mababa ang abala. Agad na sumangayon ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Stella na nakatayo sa tabi. Tama, mag-aasawa siyang muli at sa isang babaeng nakataglay ng na niya. Sumali ang isa pang tita. Sino na nga ang kukuhang babaeng may 2 bata? Lumutang ang nga salitang iyon sa hangin, ngunit kakaibang hindi na ako nasaktan. Marahil ay sobra na kasing nahirapan bago pa nito. Tumayo ako, binuksan ang aking bag at naglagay ang susi sa mesa. "Ito ang gasusing gakondo." Bahagyang nagulat si Dominic. "Lumipat na kaming mabata kahapon." Ngumisi siya. "Magaling, matalino." Nagsalita si Stella para magdagdag ng suka. "Ang hindi sa iyo ay ibabalik mo rin balang araw." Hindi ako sumagot. Tahimik na kumuha ang 2 berdeng pasaporte mula sa aking bag. Ipinakita ko kay Dominic. Handa na ang mavisa mula nung nakaraang linggo. Kumubot ang no ni Dominic. "Anong visa?" Tumango ako. Inalis ko ang mabata para mag-aral sa London. Napatigil ang hangin. Nanatiling nakatayo si Dominic ng ilang segundo, ngunit si Stella ang unang sumigaw. "Nasisiraan ka ba ang ulo? Alam mo ba kung makano iyon?" Tiningnan ko sila. Hindi iyan ang inyong pag-alalahin. Sa sandaling iyon, huminto sa labas ng civil registry ang isang itim na Toyota Alphard. Lumabas ang driver at binuksan ang likurang pintuan. Yumuko siya ng magalang. "Catherine, handa na ang sasakyan." Nakita ito ni Dominic at nagbago ang muka. "Anong palabas ito?" Yumuko ako at kinuha sa bisig ang aking anak na babae na si Ana. Mahigpit na hinawakan ng aking anak na lalaki na si Arturo ang aking kamay. Sa huling pagkakataon, tumingin ako kay Dominic at tahimik na nagsabi, "Makatitiyak ka, mula ngayon, hindi kami ngang nga bata makikialam sa iyong bagong buhay." Lumiko ako at bumaba sa hagdan. Iniabot sa akin ng driver ang makapal na sobre. "Ipinaabot ito sa inyo." Binuksan ko ito. Sa loob ay isang folder ng mga dokumento, mga litrato. Si Dominic at ang babaeng si Alicia
na pumipirma ng deed of sale ng isang condo unit sa isang real estate agency, ang mismong condo unit na ang deposito ay nagmula sa aking mga magulang nang ikasal kami. Tumingin sa akin ang driver sa rearview mirror. Lahat ng ebidensya ng paglipat ng asset ni Dominic ay nakolekta na. At sa klinik, malapit na ang resulta. Tumango ako, isinarado ang folder. Habang tinitignan ang labas ng bintanang sasakyan, tahimik na nagtanong ang aking anak na lalaki, "Mama, darating ba si Papa para bisitahin tayo?" Hinagot ko ang kanyang ulo, hindi sumagot, lumakad ang sasakyan patungo sa NAIA. At sa likod, si Dominic at ang buong pamilya niya ay nagmamadaling pumunta sa pinakamahusay na pribadong reproductive health center sa Maynila. Ngayon ay may planong ultrasound si Alicia at naniniwala ang buong pamilya nila na ang bata sa tiyan nito ay matagal na inaabangan na tagapagmana ng kanilang angkan. Wala ni isa man sa kanila ang naghihinalang humigit kumulang 1 oras mula ngayon sa loob ng ultrasound room. Ang isang pangungusap ng doktor ang magpapaupo sa kanilang lahat ng walang malay at ang buhay ni Dominic mula sa sandaling iyon ay magsisimulang gumuho. Ang malaking itim na sasakyan ay lumabas sa pintuan ng civil registry at dahan-dahang sumali sa agos ng umaga na trapiko. Sa Maynila noong Hunyo, maliwanag na nagliliwanag ang araw, ang masinag nito ay sumasalamin sa mga salamin at lahat ng naiwan sa likod ay unti-unting lumabo. Nakaupo ako sa likurang upuan. Isang kamay ang nasa balikat ni Arturo. Ang isa ay maingat na hawak ang ulo ni Ana na sumusuporta sa akin. Halos hindi nagsalita ang mga bata. Marahil ay naramdaman nila na espesyal ang araw na ito. Matagal na tumingin sa labas si Arturo. Pagkatapos ay tahimik na nagtanong, "Mama, totoo bang aalis tayo?" Tumango ako, "Hindi na tayo babalik?" Ang tanong nga aking anak ay sandaling nagpatahimik sa akin. May mga bagay na perpektong naiintindihan ng matatanda ngunit hindi alam kung paano ipaliwanag sa mga bata. Hinagot ko lamang ang kanyang buhok, "Magsisimula tayong bagong buhay. Doon ay makakaroon kayo ni Ana ng bagong paaralan, mga bagong kaibigan." Itinaas ni Ana ang kanyang ulo, "Mama, may mga parke ba doon?" Tahimik akong natawa. "O, marami." Muling nanahimik ang mga bata, nalulubog sa kanilang sariling mga isipan tungkol sa ibang mundo. Ang sasakyan ay dumaan sa mga pamilyar na lansangan, mga tindahan, restauran, sulok ng mga palengke. Lahat na ito ay nakakonekta sa aking buhay sa loob ng 8 taon ng kasal. Ngunit ngayon ay parang mga dekorasyon mula sa pelikulang tapos na. Tumingin ang driver sa rearview mirror. "Catherine, direkta tayo sa airport. Tama ba?" "Oo, tama." Tumango siya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa sandaling iyon, nagvibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Attorney Sergio, ang abogado na tumulong sa akin. Iniulat ng klinik na dumating na ang pamilya ni Dominic. Binasa ko ang mensahe at inilagay ang telepono. Lahat ay ayon sa plano. Bagaman, sa katotohanan, kahit hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng check-up sa klinik, isang bagay lamang ang alam ko, ang katotohanan ay lalabas sa tamang panahon. Sa parehong oras, sa pribadong Mother and Child Reproductive Health Center sa Ortigas, ang pamilya ni Dominic ay nakayos sa VIP waiting area. Si Alicia ay nakaupo sa malambot na leather sofa na may mahal na maternity dress. Ang kamay ay nakapatong sa tiyan na hindi pa namamaga. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng pagmamalaki. Ang ina ni Dominic na si Leonora, nang makita si Alicia, ay lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. "Iha, napagod ka ba?" Mahinahon nang umiti si Alicia. "Ayos lang ma." Hinagod ni Leonora ang kanyang tiyan. "Tiyak napakalakas ng aking apo." Agad na umiabot ng gift box si Stella. Ito ay Cavite honey at pineapple preserve. Kinuha ko sa isang kakilala. Astrahan na kumain araw-araw para makapanganak ng malusog at matibay na lalaki. Nakuha naman ng maliit na gintong medalyon ang isa pang tita. Ito ay pinabendisyunan ko sa Quiapo Church. Sinabi na kung isasabi, siguradong lalaki ang ipanganganak.
Tinanggap ni Alicia ang lahat ng may ngiti. Tumingin siya kay Dominic. Nakikita mo ba kung gaano kamahal ng lahat ang ating sanggol? Nakatayo si Dominic sa tabi. Punong-punong pagmamalaki ang kanyang mukha. Siyempre, ang aking anak ay tagapagmanangangkan. Tumingin si Leonora sa anak. Huwag kang mag-alala, anak. Pagkatapos ng panganganak, makakakuha tayong pinakamahusay na yaya. Si Alicia ay magpapahinga lamang. Nagdagdag si Stella, tama. At ang 18 lalaking bata ay mag-aaral sa internasyonal na paaralan. Ngumisi si Dominic. Naasikaso ko na iyon. Paano mo naasikaso? Interesadong tanong ni Stella. Pabaya na sinabi ni Dominic, nakareserba na akong slot sa La Salle para sa anak ni Alicia. Agad na niyakap ni Alicia si Dominic sa braso. Napakacharing mo, masayang naktawanan at nagkukuwentuhan ang mga nakapaligid. Wala nang nakapag-alala pa sa babae na wala pang isang oras ang nakalipas ay nakapirmang kasama si Dominic sa mga dokumento ng diborsyo. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang nurse. Alicia, ikaw na ang susunod sa ultrasound. Agad na tumayo si Dominic. Sasama ako sa iyo. Sunod-sunod na tumayo ang buong pamilya. Nagtanong pa si Leonora, maari ba kaming pumasok ng magkasama? Umiling ang nurse. Isa lamang ang kasama. Pumasok si Dominic kasama si Alicia sa loob ng silid. Malamig ang loob ng silid. Ang maliwanag na puting ilaw ay gumawa ng lahat ng bagay na malinaw. Humiga si Alicia sa examination table. Nakatayo si Dominic sa tabi at hawak ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong lalaki iyon. Mahina ang hiti ni Alicia. Ganun din ang palagay ko. Nagsuot ng guwantes ang doktor at nagsimulang igalaw ang probe sa kanyang tiyan. Lumiwanag ang larawan sa ultrasound screen. Unti-unting nagiging malinaw. Maingat na tumingin ang doktor sa monitor. Dahan-dahan niyang pinaksamang kilay. Hindi napansin ito ni Dominic at agad na nagtanong, Doktor, mabuti bang lumalaki ang aking anak? Hindi sumagot ang doktor. Binago niya ang anggulong probe at nagpatuloy sa pagmamasid. Nagsimulang mag-alala si Alicia. Doktor, may hindi ba? Patuloy na nanatiling tahimik ang doktor. Naging tense ang kapaligiran sa loob ng silid. Nagalit si Dominic at nagsabi, Doktor, sabihin na ang isang bagay. Dahan-dahang tinanggal ng doktor ang kanyang salamin, muling tumingin sa screen, pagkatapos ay pinindot ang intercom button. Ikonekta ninyo ako sa legal department at tawagin ang seguridad sa ultrasound room. Napatigil si Dominic. Bakit kailangan ng seguridad? Nagpanik si Alicia. May nangyari ba sa aking anak? Lumiko ang doktor sa kanila. Napakatahimik ng kanyang boses. Kailangan naming linawin ang ilang bagay. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok ang dalawang gwardiya at isang lalaki sa business suit. Itinuro ng doktor ang screen. Tingnan ninyong mabuti ang larawang ito. Nanahimik ang lahat. Lumiko ang doktor kay Dominic. Kayo ba ang gamang bata? Tumango si Dominic. Oh, tumingin ang doktor kay Alicia. Sigurado ka ba sa petsa ng pagbubuntis? Bahagyang nanginig si Alicia. Sigurado. Malalim na huminga ang doktor at malinaw na nagsalita. Binibikas ang bawat salita. Batay sa ultrasound image at sa yuktunga pag-unlad ng fetus. Ang pagtatalik ay nangyari ng hindi bababa sa isang buwang mas maaga kaysa sa nabanggit ninyo sa intake form. Halos hindi pa natatapos ang mga salitang iyon, parang huminto ang hangin sa silid. Si Dominic ay nakatayo na parang estatwa. Namutla si Alicia. Mula sa pintuan na hindi nila sinara, nakapasok na sina Leonora at ang iba pa. Agad na nagtanong si Stella, Doktor, ano ang ibig ninyong sabihin? Tumingin ang doktor sa lahat, mahigpit ang kanyang boses. Ang ibig kong sabihin ay ang oras ng pagtatalik ng batang ito ay hindi tumutugma sa panahon na sinabi ni Alicia na siya ay kasama ni Dominic. Biglang lumiko si Dominic kay Alicia. Magpaliwanag ka, nagsalita si Alicia ng pautal-utal. Baka nagkamali ang doktor. Umiling ang doktor. Hindi kami nagkakamali. Nalubog sa patay na katahimikan ang ultrasound room.
Maririnig lamang ang tahimik na huni ng mga kagamitan. Tumingin si Dominic kay Alicia na parang sa estranyo. Sinabi mong akin ang bata. Nagsimulang umiyak ng husto si Alicia. Ako. Umhiyaw si Dominic. Sino ang amang ang bata? Umangaw ang tanong sa malamig na silid. At sa sandaling iyon, wala sa silid ang nakaalam na malayo sa lugar na iyon ang eroplano kung saan nandun ako at ang aking dalawang anak ay nagsimula ng tumakbo sa runway. Ang bagong kabanatang aming buhay ay katakatakang nagsimula habang ang buhay ni Dominic ay nagsisimula pa lamang sa pinakamalim na bahagi nito. Ang tanong ni Dominic sino ang ama ng bata ay pumutok sa ultrasound room tulad ng pagsabog. Walang sumagot. Si Alicia, nakahiga sa examination table, ay kumapit sa puting kumot. Ang kanyang muka ay halos wala ng kulay. Nanginig ang mga labi ngunit nagawa pa rin niyang umutal. Dominic, kailangan mong magtiwala sa akin. Akin mo itong bata. Nanatiling nakatayo si Dominic ng ilang segundo. Nagulo ang lahat sa kanyang isipan, tulad ng gulong na nabalot ng lubid, 1 buwan. Sinabi lang ng doktor na ang fetus ay mas matanda kaysa sa idineklara ng hindi bababa sa 1 buwan. Ano ang kahulugan nito? Ibig sabihin, noong hindi pa siya humiwalay sa akin, noong sikreto pa ang kanyang relasyon kay Alicia, ang bata sa tiyan nito ay mayroon ng buhay. Ibig sabihin, ang bata ay malamang hindi sa kanya. Una sa lahat na nakagising si Stella, humakbang siya pasulong at matahimik na nagtanong, Doktor, ang posibilidad ng pagkakamali sa 1 buwan, umiling ang doktor. Batay kami sa sukat, nege fetus at sa siklo, nege pagunlat. Ang margin of error ay maaring ilang araw, ngunit hindi 1 buong buwan, na nahimik ang buong silid. Si Leonora na nakatayo sa likod ay nagbabago ang mukha. Una ay gusto niyang lumapit at magtanong kay Alicia, ngunit ngayon ay nakatayo na lamang siyang walang galaw. Pagkatapos ng sandali, naputol ang kanyang sinabi, Alicia, iha, sabihin mo ang isang bagay. Nagsimulang umiyak ng husto si Alicia. Hindi ko alam, baka nalito ako sa mga petsa. Biglang lumiko si Dominic. Nalito, paano malalitong 1 buwan? Hindi sumagot si Alicia, umiyak lamang ng umiyak. Lumapit si Dominic sa examination table, sumuporta sa mga kamay sa gilid nito at tinitigan si Alicia. Sinabi mo sa akin na nagbuntis kapag katapos na magsimula tayong magkasama. Sinabi mong akin ang bata. Sinabi mong dapat akong maging responsible. Bawat salita ni Dominic ay mabigat na parang martilyo. Desperadong umiling si Alicia. Hindi kita. Niloloko. Biglang malakas na pinalo ni Stella ang mesa. Hindi niloloko. Kung gayon, bakit ganun ang sinasabi ng doktor? Lumapit din si Leonora ng mas malapit. Alicia, sabihin mo sa nanay ng tapat, sigurado ka ba na anak ni Dominic ito? Ibinaba ni Alicia ang kanyang ulo. Naging napakabigat ng hangin sa silid, parang lahat ay may bato sa dibdib. Ang doktor, na nakikita ang eksena, ay tahimik na nagsabi, saka na lang kayo makipaktao, mas mainam ang DNA test pagkatapos ipanganak ang bata. Ang masalitang ito ay parang saksak ng kutsilyo. Humakbang paatras si Dominic. Nagsimulang umikot ang kanyang ulo. Ano ang ginawa niya sa nakaraang ilang buwan? Pinilit niya akong magdiborsyo. Nagtransfer siyang para sa pagbiling tsondo at sasakyan para kay Alicia. Nangako siya sa kanyang pamilya na makakaroon sila ng tagapagmana. At lahat ito dahil sa pagbubuntis na ito. At kung ang batang ito ay hindi niya, biglang naramdaman ni Dominic ang ginaw sa likod. Hindi na mapigilang hindi sumabog si Stella. Lumapit siya kay Alicia at hinawakan ang kanyang kamay. Sabihin mo ang katotohanan. Natakot na sumigaw si Alicia. Stella, talagang hindi ko alam. Hindi mo alam, bumubulong si Stella. Kanino ka pa natolok? Ang tanong na ito ay naimbak ngang lahat sa silid. Walang iba. Tumango si Dominic at sa kanyang tingin wala ng kahit isang patak ng pagmamahal, puro hinala at galit na lamang. Biglang lumiko si Leonora kay Dominic. Anak, huwag kang gimaginichi ni Giulo. Mapait nang gumizi si Dominic. Huwag maginichi ni Giulo, muling tumingin kay Alicia. Paano?
Ayon sa iyo, mari akong mahing mahinahon. Nagsalita si Stella sa gitna. Kapatid, ganito ang sasabihin ko sa iyo, kailangan itong linawin. Hindi mo maaring hayaang mapabayaan sa iyo ang isang bata ng iba. Ang masalitang ito ay parang mangga karayom, umiyak ng husto si Alicia. Hindi kita niloloko, Totu. Napilitang makialam ang doktor na nakita ang kaguluhan. Mas mabuting makipaktao kayo sa labas. Ito ay medikal na silit. Hindi na nagsalita pa si Dominic. Lumiko siya at lumabas ng silit. Sumusunod ang buong pamilya. Naiwan si Alicia nang mag-isa sa eksaminasyong table, walang tigil na umiyak. Sa pasilyo ng ospital, ang kapaligiran ay matindi ang tensyon. Una na namang nagsalita si Stella, Dominic, malinaw ang sasabihin ko, kailangan mong magpa-DNA test. Tumango si Leonora, o kailangan. Hindi sumagot si Dominic. Nakatayo siya, nakasuporta sa dingding, may walang laman na tingin. Sa kanyang isipan ay biglang lumitaw ang aking larawan. Ngayong umaga napakatahimik ko habang pinipirmahan ang nga dokumento en diborsyo, hindi umiyak, walang sinumbatan, isang pangungusap lamang ang sinabi, hindi ako makikialam sa iyong bagong buhay. Noon ay natatawa si Dominic. Nag-isip siya. Mahina at mapagpahintulot siya. Ngunit ngayon ay biglang lumitaw sa kanyang isipan ang isipin, bakit ganon kakatahimik? Bakit handa na ang nga pasaporteng nga bata? Bakit umalis ka ngayon mismo? Biglang naramdaman ni Dominic na hindi basta-basta ang lahat tulad ng akala niya. Sa sandaling iyon ay nag-vibrate ang kanyang telepono. Tumatawag ang CFO ng kanyang kumpanya. Galit na sumagot si Dominic. Ano pa? Sa kabilang dulo ng linya ay narinig ang isang nababahalang boses. Dominic, malaking problema tayo. Kumubot ang no ni Dominic. Ano? 3 sa ating pinakamalaking partners ay nagpadala lang ng abiso ng pagpapawalang bisa ng kontrata. Napatigil si Dominic. Alam niya na ang 3 proyektong iyon ay may kabuuang halaga na mahigit 30 milyong piso. Kung pawalang bisa ang mga kontrata, ang penalty ay halos 20 milyong piso. Naramdaman ni Dominic na kumukuha ang kanyang puso. Bakit nila pinawalang bisa? Hindi ko rin alam. Sinabi lang nila na nakatanggap sila ang ilang panlup na impormasyon tungkol sa kumpanya at nagpasya na tapusin ang pakikipagtulungan. Mas mahigpit na hinawakan ni Dominic ang telepono. Naguming ang kanyang mga tainga. 20 milyong piso na penalty ang halagang iyon ay maaring palubok sa kanyang kumpanya. Pupunta na ako sa opisina. Pagkatapos sabihin ito, itinaboy ni Dominic ang tawag. Nagtanong si Stella, ano ang nangyari? Nag-alis na si Dominic. Problema sa kumpanya. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang isang nurse. Dominic, hindi pa nabayaran ang singil para sa check-up ni Alicia. Agad na kinuha ni Stella ang kanyang credit card. Ako na ang magbabayad. Iningnan na cashier ang card. Error sa transaksyon. Kumubot ang no ni Stella. Subukan muli. Iningnan muli ng cashier. Parahong error. Ang iyong card, parang nakablok. Nahulat si Stella, hindi mari. Nakabot siya ng isa pang card, parahong resulta. Naramdaman na ni Dominic ang masamang bagay, kinuha niya ang kanyang sariling card, kunin ninyo ang akin. Iningnan ng cashier ang card, at sa screen ay lumitaw ang pulang mensahe, account frozen. Natuliro si Dominic, hindi iyon posible. Agad na nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Sa pagkataong ito mula sa bangko. Dominic, dahil sa isang petition para sa injunctive relief na inihain sa korte, ang lahat ng account sa inyong pangalan ay pansamantalang na-freeze. Naramdaman ni Dominic na lumula ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Kanino ang petisyon? Sumagot ang tao sa kabilang dulo, kay Catherine. Ang panggalang iyon ay tumalab na parang martilyo sa kanyang ulo. Nakatayo si Dominic nang walang galaw sa gitnang pasilyo ng ospital. Ngayon lamang niya nagsimulang maunawaan na ang babaeng hinalin niya sa loob ng 8 taon ay nagtagal na ng matagal ang paghahanda sa araw na ito, at ito ay simula pa lamang. Ang pasilyong ospital ay biglang naging napakahirap tinghalan.
Hawak pa rin ni Dominic ang kanyang telepono sa kanyang kamay, ngunit naguming ang kanyang matainga. Muling umalingwango sa kanyang isipan ang mga salita ng bangko dahil sa petition para sa injunctive relief na freeze ang iyong mga account ang nagsampa Catherine. Ang pangalang iyon, tulad ng karayom, ay tumasak mismo sa kanyang puso. Nakita ni Stella ang pamumutlang ng kanyang kapatid at agad na nagtanong, Dominic, ano ang nangyari? Hindi sumagot si Dominic. Nanahimik siya ng ilang segundo, pagkatapos ay biglang lumiko at tumingin sa direksyon ng ultrasound room kung saan nakaupong si Alicia. Malamig ang kanyang tingin. Hindi titigilan ni Stella. Dominic, sabihin mo ang isang bagay. Malumlom na nagsalita si Dominic, na-freeze ang aking ma-account. Ano? Sumigaw si Stella. Paano na-freeze? Nagulat din si Leonora. Anak, ipaliwanag mo. Malalim na huminga si Dominic. Sinabing bangko na batay sa utos ng korte, si Catherine ang nagsampang petisyon. Tumigil ang hangin. Sandali na natulala si Stella, pagkatapos ay may pagamak na ngumisi. Ano ang kayang gawin ng babae na iyon? Ngunit halos hindi pa natapos si Stella ng magsalita, ay muling nak-vibrate ang telepono ni Dominic. Sa pagkakataong ito ay isang hindi kilalang numero. Sumagot si Dominic. Dominic. Sa kabilang dulo ay narinig ang isang mahinahon na boses ng lalaki. Ang pangalan ko ay Attorney Sergio. Kinakatawan ko ang interes ni Catherine. Tumatawag ako para ipaalam sa inyo na ang reklamo ng aking kliyente ay tinanggap ng korte para sa proseso. Sa panahon ng paglilitis, pinagbigyan ng korte ang aming kahilingan para sa injunctive relief sa inyong ari-arian. Nagnali si Dominic sa telepono. Ano ang inakusahan ni S.A. Akin? Naupatuloy ang Attorney Sergio ng mahinahong pagtatago at paulilipet namga esel na pinausamang PAI sa panahong nakasal. Mapait na ngumisi si Dominic. Ang tsondo at sasakyan ay ari-arian ko bago pa kami nakpakasal. Kalmadong sumagot ang abogado. Mayroon kaming kumpletong katibayan na transfer kayo ng mahigit 7 milyong piso mula sa joint account patungo sa inyong personal na account para bilhin ang kondo para kay Alicia. Natuliro si Dominic. Agad na kinuha ni Stella ang telepono sa kanya. Halo, anong gago-gago kayo diyan? Hindi nawala ng tiwala sa sarili ang abogado. Mayroon kaming mga bank statement, deed of sale, at video recording mula sa opisina ng real estate agency. Namutla si Stella. Binalik ni Dominic ang telepono. Tinatakot ba ninyo ako? Hindi. Malinaw na sinabing abogado, ipinapatupad lamang namin ang malegal na karapatan ng aming kliyente. Sa loob ng 3 araw, magpapadala ang korte sa inyong ng summons. Umaasa kami sa inyong kooperasyon. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba ang telepono. Nakatayo si Dominic na parang binato. Nagulat si Stella at nagtanong kung ano ang sinabi. Tumingin si Dominic sa kapatid ng mabigat na tingin. Sinabi niyang may ebidensya sila. Nawalan ng salita si Stella. Nagsimulang manginig si Leonora. Anak, sabihin mo ng tapat, talagang nagtransfer ka ba ng pera para kay Alicia? Hindi sumagot si Dominic, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsabing lahat. Sumigaw si Stella. Diyos ko, talagang ginawa mo iyon. Inis na nagsalita si Dominic. 7 milyon lang naman. Dumilat ang mga mata ni Stella. 7 milyon ang tawag mong lang naman. Nagpanik si Leonora. Iyon ay yung working capital na. Tumango si Dominic, ang gunit bago pa niya may tapos, lumabas ni Gramis silid ang gisang ginursi. Nga kamag-anak ni Alicia, maaari na kayong pumasok. Lumabas din si Alicia kasunod. Pula ang kanyang nga mata sa iyak. Nang makita si Dominic, naktakbo siya sa kanya. Dominic, humagbang patras si Dominic. Napatigil si Alicia, napansin niyang nagbago ang kanyang tingin. Wala na ritong pagmamahal, malamig at mapanhinala na lamang. Nang may panginginig na boses, nagtanong siya, Dominic, naniniwala ka ba sa akin? Mapait na ngumisi si Dominic, naniniwala. Tumingin siya sa kanyang tiyan, sinabi mong akin ang batang ito, ngunit sinasabing ang doktor na hindi tugma ang petsa. Sumambulat ng iyak si Alicia. Baka nakamali sila. Nagsalita si Stella sa gitna.
paano maaring makamali ng isang buwan? Hindi nakahanap ng sagot si Alicia. Sa puntong iyon ay nawalan na rin ng tiwala si Leonora. Alicia, sabihin mo sa akin ng tapat, sigurado bang anak ni Dominic iyan? Ibinaba ni Alicia ang kanyang ulo. Nagpatak ang maluha sa sahig, ngunit nanahimik siya. Ang katahimikang iyon ay mas magsasalita kaysa sa anumang salita. Tumingin si Dominic sa eksena at naramdaman ang hindi masalitang bagay, hindi lamang galit kundi takot din. Kung ang batang ito ay hindi niya, kung may tunay na katibayan si Catherine, kung makukuhang ang korte ang lahat ng perang inilipat niya, sandali ay pumasara ang kanyang mamata. Sa sandaling iyon ay muling nagvibrate ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito mula sa CFO ng kumpanya. Nagalit na sumagot si Dominic. Ano na naman? Dominic, malala na lahat. 3 pinakamalaking partners namin ay nagpadala ng opisyal na liham ng pagpapawalang bisa ng kontrata. Naramdaman ni Dominic na parang pumutok ang kanyang ulo. Magkano ang penalty? Halos 20 milyon. Narinig ni Stella ito at namutla. 20 milyon. Natitisod si Leonora. Panginoon. Itinaboy ni Dominic ang tawag. Nakatayo siya ng ilang segundo, pagkatapos ay biglang lumiko kay Alicia. Namumula ang kanyang mga mata. Dahil sa iyo ito lahat. Natakot na humiwalay si Alicia. Wala akong ginawa. Humiyaw si Dominic. Wala kang ginawa. Dinala mo dito ang iyong hindi alam kung kanino tiyan, pinilit mo akong hiwalayan ang asawa ko, ilipat ang pera para sa tsondo, at ngayon sinasabi mong wala kang ginawa. Nang walang tigil na umiyak si Alicia, talagang hindi kita niloloko. Malamig na natawa si Dominic, hindi niloloko. Lumiko siya kay Stella, tama ka, kailangan ng DNA test. Natakot si Alicia, hindi kailangan. Tumingin si Dominic sa kanya ng direkta. Kailangan. At gagawin mo iyon. Umiling ng umiling si Alicia. Dominic pakiusap. Dahan-dahang nagsalita si Dominic. Kung akin ang bata, tatanggap ako ngang responsibilidad. Ngunit kung hindi. Nagpahinto siya at pagkatapos ay idinagdag. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Ang masalitang ito ay parang kutsilyo. Pinutol ang huling pag-asa ni Alicia. Dumapas siya sa upuan at napasabog ang iyak. At malayo sa lahat ng ito, nasa eroplano na kami na nagsimula ng tumakbo sa runway. Ang bagong kabanatang aming buhay ay katakatakang nagsimula. Pansariling komentaryo, sa buhay ay may mga taong nag-isip na ang pagtataksil ay isang laro lamang, naniniwala sila sa kanilang katalinuhan na ang iba ay magtitiis magpakailanman. Ngunit nakalilimutan nila ang isang simpleng bagay kapag ang isang babae ay tahimik na nagpasyang umalis, ibig sabihin ay matagal na siyang naghahanda. At kapag nagsimulang lumabas ang katotohanan, hindi ang sinaktang magbabayad, kundi ang nagsakit. Ang pasilyong ospital ay naging walang laman. Wala nang malakas na usapan hindi dahil kumalma ang lahat, kundi dahil bawat isa ay nababagabag ng sariling pangamba. Nakatayo si Dominic, nakasuporta sa dingding, parang sinipsip ang lahat ng hangin sa loob niya. Sa kanyang isipan ngayon ay hindi lamang ang alinlangan sa pagkakaama, kundi isang hanay ngang nga numero na kumukuha sa kanyang puso. 20 milyong penalty, 7 milyong inilipat para kay Alicia, na-freeze na mga account, at kaso sa korte. Lahat ito ay nagtitipon sa isang malaking alon na handang lunurin siya at nakatayo siya mismo sa sentro nito. Hindi pa titigilan ni Stella, lumiko siya kay Alicia nang may lason sa tono. Sabihin na, sino ang amang bata? Bumubulong si Alicia na may hawak na pag-iyak. Hindi ko alam, hindi mo alam. Malamig na natawa si Stella. Buntis ka at sinasabi mong hindi mo alam. Hindi nakahanap ng sagot si Alicia. Sa puntong iyon ay nawalan na rin ng tiwala si Leonora. Gusto niyang lumapit at magtanong kay Alicia, ngunit nanatiling nakatayo na lamang. Pagkatapos ng sandali ay piniga niya ang nasalita. Alicia, iha, sabihin mo ang isang bagay. Tumingin si Dominic kay Alicia at sa tingin niya ay wala ng kahit isang patak ng pagmamahal, malamig lamang na pagamak.
Sinabi mo sa akin na nagbuntis kapag katapos nating magsimula. Sinabi mong akin ang bata. Sinabi mong dapa akong maging responsable. Naksalita si Stella sa gitna. Hindi niloloko. Kung gayon, bakit ganon ang sinasabi ng doktor? Lumapit din si Leonora ng mas malapit. Alicia, totoo ba o hindi? Ibinaba ni Alicia ang kanyang ulo. Hindi sumagot, ngunit ang katahimikang iyon ay nagsalita ng maningning. Tinawak ng doktor ang kaayusan. Mas mainam na makipagtao kayo sa labas. Sa pasilyo, sinabi ni Stella ng direkta, Dominic, kailangan mong DNA test. Hindi sumagot si Dominic. Nakatayo siya, nakasuporta sa dingding, may walang laman na tingin. Sa kanyang ulo ay biglang lumitaw ang aking larawan. Ngayong umaga, napakatahimik ko, pumipirma sa mga dokumentong diborsyo, hindi umiyak, hindi nanumbat, isang pangungusap lamang, hindi ako makikialam sa iyong bagong buhay. Noon ay nakatawa si Dominic. Ngunit ngayon, sa kanyang isipan ay lumabas ang tanong, bakit ganon siyang katahimik? Bakit handa na ang mga pasaporteng nga bata? Bakit umalis siya ngayon mismo? Biglang naramdaman ni Dominic na hindi basta-basta ang lahat. Sa sandaling iyon ay nag-vibrate ang kanyang telepono. Tumatawag ang CFO ng kanyang kumpanya. Inis na sumagot si Dominic. Ano pa? Sa kabilang dulo ay narinig ang nababahalang boses. Dominic, malala. Ano? 3 pinakamalaking partners natin ay nagpadala nga opisyal na abiso nga pagpapawalang bisa ng kontrata. Naramdaman ni Dominic na gumuguho ang kanyang puso. Magkano ang penalty? Hindi ko pa alam. Sinabi lang nila na nakatanggap sila ng ilang panloob na impormasyon tungkol sa kumpanya at nakpasyang tapusin ang pakikipagtulungan. Mas mahigpit na hinawakan ni Dominic ang telepono. Pupunta na ako sa opisina. Sa opisina, ang kapaligiran ay kakaiba. Nakakatipon ang mga empleyado at nagbubulong-bulungan. Nang makita si Dominic, biglang nanahimik sila. Tumakbo si Andrew, ang CFO, sa kanya. Dominic, agad na nagtanong si Dominic, nasaan ang mabuwisero? Itinuro ni Andrew ang conference room. Dun, mabilis na lumakat si Dominic, bumukas ang pinto. Sa loob ay 3 lalaki sa business suit, tumayo ang isa sa kanila. Dominic, kami ay mula sa BIR. Inilagay ng lalaki ang isang folder sa mesa. Nakatanggap kami ng anonymous na reklamo na ang inyong kumpanya ay nagtatago ng buwis. Sinubukan ni Dominic na manatiling mahinahon. Kanino ang reklamo? Binuksan lalaki ang folder. Anonymous. Napiga ang gakamaw ni Dominic. Sa kanyang isipan ay biglang lumabas ang isang pangalan Catherine, ngunit nagpatuloy ang inspektor. Hindi lamang ang reklamo ang dahilan. Nakatanggap din kami ng mga detalyadong dokumento tungkol sa financial operations ng inyong kumpanya. Napatigil si Dominic. Financial operations? Eksakto, hinubat ng inspektor ang ilang pahina. Sa nakaraang 2 taon, ang inyong kumpanya ay maraming gastos na hindi malinaw ang layunin. Malinaw na binasa niya ang mga numero. Mahigit 4 na milyong piso ang inilipat sa personal na account, 2 milyon para sa personal na pamimili, 20,000 piso para sa alahas, 1 milyon at kalahating deposito para sa kondo. Narinig ito ni Stella na nakatayo sa likod at nagulat. Panginoon ko! Alam ni Dominic kung saan nanggaling ang perang ito. Lahat ito ay ginastos niya para kay Alicia. Tumingin ang inspektor ng direkta kay Dominic. Paano ninyo ipapaliwanag ang magastos na ito? Sinubukan ni Dominic na panatilihin ang kanyang tiwala. Personal na gastos iyon. Umiling ang inspektor. Ngunit nailipat ang pera mula sa corporate account. Tumigil ang silit. Naramdaman ni Dominic na natigang ang kanyang lalamunan. Si Andrew, na nakatayo sa tabi, ay namutla. Lumiko si Dominic kay Andrew. Sino ang may access sa mga dokumentong ito? Umiling si Andrew. Hindi ko alam. Nagsalita ang inspektor. Pansamantalang aisel namin ang ilang dokumento at computer ng kumpanya para sa investigasyon. Biglang sumigaw si Stella. Hindi ninyo karapatan iyon. Kalmado ang sagot ng inspektor. Kumikilos kami ayon sa batas. Itinaas ni Dominic ang kanyang kamay. Pinigilan ang kapatid. Hayaan ninyo silang gumawa.
Lumiko si Stella sa kanya. Nasisiraan ka ba? Hindi sumagot si Dominic. Perpekto niyang naintindihan habang lumalabanan siya, lalo lamang lalala ang lahat. Lumabas si Dominic ng conference room. Nakatayo siya sa pasilyo at tumingin sa maliwanag na kalye sa ibaba. Ito ang kumpanyang itinayo niya sa loob ng halos 10 taon. Bawat kontrata, bawat kliyente, bawat proyekto, at ngayon ay gumuguho na lahat. Lumabas si Stella kasunod. Dominic, sa palagay mo ba konektado ito kay Catherine? Matagal na nanahimik si Dominic, pagkatapos ay tahimik na nagsabi, possible. Nagagalit na sumabok si Stella, talaga namang ahas na iyon. Ngunit wala nang idagdag si Dominic. Sa kanyang isipan ay biglang lumabas ang isang alaala. 6 na buwan na ang nakakaraan, nag-alok akong tumulong sa kanya sa pagtatago ng accounting. Noon ay ngumisi lamang siya. Housewife, ano ang alam mo sa negosyo? Hindi niya pinahinalaan na sa panahon na iyon nakita ko ang lahat, bawat gastos, bawat transaksyon, bawat sikreto. At malayo sa lahat na iyon, ang eroplano kung saan kami ay lumapak na. Pagkatapos ng mahabang biyahe, lumabas kami ng terminal. Seryosong inikit ni Arturo ang kanyang maliit na maleta. Mahigpit na hawak ni Ana ang aking kamay. Mama, ang lamig. Ngumiti ako. Naiba dito kaysa sa bahay natin. Lumabas kami sa labas. Abo ang langit. Bahagyang hangin ang humihipan. Sa labas ay nakatayo ang isang lalaki at kumakaway sa amin. Ito ay si Uncle Nicholas, matandang kaibigan ng aking ama na tumulong sa akin sa paghahandang lahat dito. Lumapit siya sa amin, mainit ang kanyang boses. Hindi kayo napagod sa biyahe, anak. Umiling ako. Ayos lang, tito. Yumuko si Uncle Nicholas sa gabata. Ito ba sina Arturo at Ana? Magalang na nagsabi si Arturo. Magandang araw, Tito Nicholas. Matamis nang gumiti si Uncle Nicholas. Matalino. Lumiko siya sa akin. Handa na ang bahay. Huwag kang mag-alala. Tumingin ako sa aking mga bata na nakatayo sa tabi at naramdaman ko ang hindi masalitaan. Marahil ay sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko na ang aking kinabukasan ay tunay na nasa aking mga kamay. Pansariling komentaryo. Ang buhay kung minsan ay kahawig ng isang laro ng ajedrez. Ang ilan ay nag-isip na lagi silang gumagawa ng unang hakbang at kaya ay minamalitin ang kalaban. Ngunit nakalilimutan nila na ang tahimik ay hindi laging mahina. Ang ilan ay umaatras ng isang hakbang hindi upang matalo, kundi upang mas malinaw na makita ang buong board. At kapag nagsimula silang gumala, maring magbago ang lahat ng napakabilis na hindi pa nakakagising ang kalaban. Nang gabi, ang opisina ni Dominic ay parang isang pugat ng mabubuyok. Pagkatapos pansamantalang umalis ng ma-inspector ng BIR para gumawa ng ulat, ang buong accounting department ay naisil. Nagkakatipon ang ma-empleyado at nagbubulong-bulungan. Ang mausapan ay tahimik, ngunit ang kanilang nababahalang tingin ay paulit-ulit na napupunta sa direksyon ng opisina ng direktor. Nakaupo si Dominic sa kanyang mesa, isang bunton ng mapapel sa harap niya, ngunit hindi niya mabasa kahit isang salita. Ang kanyang isipan ay puno ng lahat ng nangyari sa isang araw. 20 milyong penalty, investigasyon ng BIR, na-freeze na mga account at ang kaso. Bukod pa rito ang pagbubuntis ni Alicia. Nakaupo si Stella sa harap, nakataas ang braso. Matagal siyang tumingin sa kapatid bago magsabi, Dominic, inisip ko na lahat. Itinaas ni Dominic ang kanyang ulo. Ano? Isa lamang ang paraan para malutas ang problemang ito. Mapait na ngumisi si Dominic. Anong paraan? Makipagkita kay Catherine. Nanahimik si Dominic. Nagpatuloy si Stella. Alam kong ayaw mo, ngunit wala ng ibang paraan ngayon. Tumingin si Dominic sa bintana. Ang gabi-gabing araw ay pumupuno ng liwanag sa opisina, ngunit sa kanyang kalooban ay mas madilim kaysa kailanman. Ibinaba ang boses ni Stella. Kung hahayaan mong maabot ng kasong ito ang korte, maaring maklaim nila sa iyo ang lahat ng perang inilipat mo kay Alicia. Kumindat si Dominic. Ano naman? Huminga si Stella. Hindi lamang ang pera ang usapin.
Maari kang masangkot sa kaso. Hindi nagsalita si Dominic. Alam niya na tama ang kapatid. Ang bahagi ng mga perang iyon ay inilipat mula sa corporate account. Kung mapatunayang itong beer, sandali ay isinara ni Dominic ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon ay muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Alicia ito. Tumingan si Dominic sa screen ng may halata na inis. Nagsalita si Stella. Sagutin mo. Pinindot ni Dominic ang button. Ang boses ni Alicia sa kabilang dulo ay pabigla-bigla. Dominic, maaari ka bang pumunta sa ospital? Kumubotang no ni Dominic. Sinabi ko nang abala ako. Sumambulat ng iyak si Alicia. Dominic, ang iyong nanay ay pumunta rito kanina. Napatigil si Dominic. Ang nanay ko? Oo, nanandun siya. Agad na tumayo si Dominic. Ano ang ginagawa niya ron? Naumid si Alicia. Hindi ko alam. Agad na itinaboy ni Dominic ang tawag. Nagtanong si Stella, ano ang nangyari? Nasa ospital ang nanay. Huminga si Stella, kailangan mong pumunta. Kinuha ni Dominic ang susing sasakyan. Samahan mo ako sa Mother and Child Reproductive Health Center. Mas maraming tao kaysa nung umaga. Nang pumasok si Dominic sa waiting area, nakita niya si Leonora na nakatayo ng harapan si Alicia. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay napaka-tense kaya't bawat dumaan ay umaalinlangan. Nakaupo si Alicia sa upuan, pula ang mga mata sa iya. Nakatayo si Leonora sa harap niya ng malamig na tingin. Lumapit si Dominic. Nanay, lumiko si Leonora. Narito ka na. Tuminjin si Dominic kay Alicia. Ano ang nangyari? Mapait nang umisi si Leonora. Itanong mo sa kanya. Ibinaba ni Alicia ang kanyang ulo. Ang kanyang kamay ay kumapit sa laylayan kanyang bestida. Lumapit si Stella at matahimik na nagutos magsalita. Nanginig si Alicia. Ako, hindi ko sinadya. Nawalan ng pasensya si Dominic. Magsalita ng direkta. Malalim na huminga si Alicia. Bago kita makilala, nakaroon na akong isa pa. Malamig na natawa si Dominic. At naumit si Alicia. At pagkatapos, nakilala kita. Nagpatuloy si Dominic sa pagtatanong kung gayon sino ang ama. Nanahimik si Alicia. Ang katahimikang ito ay nakpakuluan ng dugo sa mga ugat ni Dominic. Napiga ang kanyang mga kamao, magsalita. Sumambulat NG iyak si Alicia. Hindi ako sigurado. Sumigaw si Stella. Hindi sigurado. Natulog ka sa dalawa at hindi mo alam kung sino ang gama. Nang walang tigil na umiyak si Alicia, patawarin ninyo ako. Naguming sa galit si Leonora. Panginoon, anong parusa ang ibinigay sa aming pamilya? Nagvivibrate ang iyak ni Alicia. Patawarin ninyo. Matagal na tumingin si Dominic kay Alicia. Sa kanyang tingin ay wala ng galit, isa lamang malamig na pagamak. Sinabi mong akin ang bata. Pinilit mo akong hiwalayan ang asawa ko. Pinaniwalaan mo ang buong pamilya ko. At ngayon, hindi natapos si Dominic. Lumiko siya kay Stella. Itala mo siya para sa DNA test. Natakot si Alicia. Hindi kailangan. Tumingin si Dominic sa kanya ng direkta. Kailangan at gagawin mo iyon. Nang walang tigil na umiling si Alicia. Dominic, pakiusap. Dahan-dahang nagsalita si Dominic, kung akin ang bata, tatanggap akong responsibilidad. Ngunit kung hindi, nagpahinto siya bago idinagdag. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Ang masalitang ito ay parang kutsilyo. Pinutol ang huling pag-asa ni Alicia, dumapa siya sa upuan at napasabog ang iyak. At malayo sa lahat ng ito, nakatayo ako sa loob ng aming bagong bahay kasama ang mga bata. Si Uncle Nicholas ay tumutulong sa amin na magdala ng gagamit. Ang bahay ay hindi masyadong malaki, ngunit napakatagos ng init nito. Lumingon-lingon si Arturo. Mama, ito na ang ating bahay. Tumango ako. Tumakbo si Ana sa bintana. Mama, tingnan mo, may hardin. Lumapit ako. Sa labas ay isang maliit na bakuran na punong nga bulaklak. Lumiko si Arturo sa akin. Mama, totoo bang dito na tayo titira?
Tumingin ako sa aking nga bata at sa aking kalooban ay kumalat ang kapayapaan. O, magsisimula tayong muli-mula rito, tumango si Arturo. Niyakap ako ni Ana. Mama, gusto ko rito. Ngumiti ako. Marahil, pagkatapos ng lahat ng nangyari, karapat-dapat na kami sa bagong buhay. Pansariling komentaryo, maraming tao ang naniniwala na ang pamamaraan ng pagtataksil ay karapatan ng mga matalino. Nag-isip sila na lagi silang may hawak ng kontrol. Ngunit nakalilimutan nila kapag ang isang babae ay tahimik ng masyadong matagal, hindi iyon kahinaan, iyon ang sandali ng kanyang pagtayo. Ang gabi ay lumayo ng kaunti, ngunit sa opisina ni Dominic ay halos kaguluhan pa rin. Matapos pansamantalang, umalis na mga inspektor ng BIR para gumawa ng ulat na natiling nakasil ang buong accounting department. Naglibot ang mga empleyado sa opisina ng hindi na kasing libreng dati at ang kanilang manababahalang tingin ay paulit-ulit na napupunta sa opisinang direktor. Nakaupo si Dominic sa kanyang mesa, bunton ng mga papel sa harap niya, ngunit hindi niya mabasa kahit isang salita. Lumapit si Andrew, ang CFO, at tahimik na nagsabi, Dominic, may kailangan akong sabihin sa iyo. Lumiko si Dominic. Ano pa? Lumingon-lingon si Andrew at bumubulong. Kanina lang sinuri ko ang corporate email. At nag-alinlangan si Andrew. Ang tatlong partner na nagpawalang bisang kontrata ay hindi ito ginawa dahil sa pinansyal na dahilan. Kumubot ang ni Dominic. Kung gayon, bakit? Lumunok si Andrew. Sinabi nila na nakatanggap sila ng anonymous na paketeng nga dokumento. Anong dokumento? Naglalaman itong katibayan ng maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Nanahimik si Dominic. Nagpatuloy si Andrew. At hindi iyon ang lahat. Naroon din dito ang makopyang lahat ng inyong matransfer kay Alicia. Naramdaman ni Dominic na pumutok ang isang bagay sa kanyang isipan saan ipinadala, umiling si Andrew. Hindi alam, ngunit ang taong ito ay lubos na nakakaalam ng panlup na usapin ng kumpanya. Napiga ang mga kamao ni Dominic. Alam niya na isa lamang ang makakalam ng lahat ng ganun ng mabuti, Catherine. Lumapit si Stella na nakikinig sa tabi at nandismaya. Sinabi ko na pinlano lahat iyon. Hindi nagtutol si Dominic. Sa kanyang isipan ay biglang lumabas ang alaala. Ilang buwan na ang nakaraan, madalas akong nakaupo sa hapagkainan at nagtatanong ng mga ordinaryong tanong. Kumusta ang kumpanya? Kumusta ang bagong proyekto? Kailangan mo bang tulong sa mga dokumento? Noon ay nangingisi lamang si Dominic, mag-alaga kang bahay. Sa kumpanya, ako ang bahala. Hindi niya pinahinalaan na habang abala siya kay Alicia, mayroon akong sapat na oras para suriin ang bawat numero ng kanyang accounting. Lumabas ng conference room ang inspector. Dominic. Lumiko si Dominic. O, kailangan naming lagdaan ninyo ang ilang dokumento. Pumasok si Dominic sa silid. Inilagay ng inspektor sa mesa ang isang bunton ng papel. Ito ang aksyon sa pag-alis ng accounting documents. Mabilis na binasa ni Dominic ang ilang linya. Bawat salita sa papel ay parang bato sa puso. Gaano ito katagal, hindi pa namin masasabi. Lagdaan ni Dominic. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Nang magsara ang pintuan sa likod ng mga inspektor, huminga si Andrew. Dominic, kung makakahanap sila ng paglabag, pinigilan siya ni Dominic. Alam ko, hindi na mapigilang hindi magsalita si Stella. Dominic, seryoso, kailangan mong gumawang aksyon. Anong aksyon? Makipagkita kay Catherine. Biglang lumiko si Dominic. Makipagkita sa kanya. Tumango si Stella. Kailangan kayong makipag-usap. Malamig na ngumisi si Dominic. Nagsampa siyang kaso laban sa akin. Saka mo pa mas kailangang makipagkita sa kanya. Malinaw na sinabi ni Stella. Sa palagay ko, ginawa niya ito dahil sa galit. Ngunit kung makonsesyon ka, baka bawiin niya ang reklamo. Nanahimik si Dominic. Ang ideyang ito ay dumaan na sa kanyang isipan, ngunit ang isang bagay ang pumipigil sa kanya pagmamalaki. Sa loob ng 8 taon ng kasal, itinuturing niya ang kanyang sarili na pinakamataas. Siya ang gumagawa ng desisyon, siya ang kumikita. Nag-isip siya na ako ay isang housewife lamang.
at ngayon ay kailangan niyang yumukuan sa babaeng ito. Mapait na ngumisi si Dominic. Makikita natin. Huminga si Stella, nangangatok ka pa sa iyong pagmamalaki. Hindi sumagot si Dominic. Sa sandaling iyon ay nakvibrate ang kanyang telepono. Sa screen ay lumitaw ang pangalan ni Alicia. Matagal na tumingin si Dominic sa kanya bago sumagot. Ano pa? Nang ginigi ang geboses ni Alicia sa kabilang gidulo. Dominic, ano? Naumid si Alicia. Nasa ospital ako. Malamigi ang gisagot ni Dominic. Sabi mo kanina. Naumidi muli si Alicia. May bantang ang pagpapalabas. Kumubot ang nuni Stella na nakatayo sa tabi. Nagpatuloy si Alicia ng nanginginig na boses. Sinabing doktor na kailangan akong manatili rito ng ilang araw. Nanahimik si Dominic. Sa kanyang kaloban ay wala ng kahit isang patak ng awa. Pagod na lamang, tahimik na sinabi ni Alicia. Maari ka bang bumisita? Dahan-dahan ang sagot ni Dominic. Hindi. Sumambulat ng iyak si Alicia. Dominic, wala na akong iba kundi ikaw. Malamig na natawa si Dominic. Nakakamali ka. May amang bata kang kakausapin. Nanahimik si Alicia. Pagkatapos ng ilang segundo, nang nanginginig na boses ay nagtanong siya, talagang hindi ka na nagtitiwala. Maikling sagot ni Dominic, hindi. At itinaboy ang tawag. Tumingin si Stella sa kapatid. Napakalupit, iyon. Naupo si Dominic sa upuan. Sa palagay mo ay mayroon pa akong natarang damdamin? Wala nang sinabi si Stella. Posok sa silid si Andrew. Dominic, ano? Tawag mula sa bangko. Kumubot ang no ni Dominic. Muli, tahimik na nagsabi si Andrew. Hinihiling nilang sa loob ng 3 araw magbigay kayo ng plano sa pagbabayad ng utang. Mapait na ngumisi si Dominic. 3 araw. O, kung hindi. Hindi natapos si Andrew, ngunit naintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito, pag-ari ng koreksyon. Huminga si Stella. Dominic, talagang kailangan mong hanapin si Catherine. Tumingin si Dominic sa bintana. Ang gabi ay pumasok na sa buong opisina. Biglang naalala ang lumang bahay nga gabi-gabing hinihintay ako nga hapakainan, tawanan ngang maliliit na Arturo at Ana. Noon ay hindi pinapansin ni Dominic iyon. Ngunit ngayon, habang gumuguho ang lahat, ang maalaala ay naging mas malinaw. At malayo sa lahat ng iyon, ang umaga ay dahan-dahang dumating. Mahinahong sinangang araw ang pumapasok sa madahon ng mapuno sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Nakaupo ako sa isang wooden bench at tinitingnan ang aking mga bata na tumatakbo sa damuhan. Si Arturo ay naglalarong bola kasama ang nga bagong kaibigan. Si Ana ay nakaupo sa ilalim ng puno at tumatawa kasama ang isang blondeng batang babae. Ang tawanan ng mga bata ay kumakalat sa malinis na umaga. Katabi ko si Uncle Nicholas. Kumusta ka na dito, anak? Ngumiti ako. Napachalmante, tito. Tumango siya. Maganda iyon. Pagkatapos ng sandali ay nagtanong siya, hindi mo ba naisip ang pagbabalik sa Pilipinas? Tumingin ako sa mga bata. Si Arturo ay tumakbo ng napakabilis. Si Ana ay kumakaway sa akin at sumisigaw. Mama, nakita mo. Pahinga lamang. Balang araw, marahil, ngunit hindi ngayon. Ngumit si Uncle Nicholas. Naintindihan ko. Pumunta ako sa mga bata, niyakap ni Ana ang aking braso. Mama, gusto ko rito. Hinagot ko ang kanyang ulo. Ako rin, tumakbo si Arturo. Mama, nanalo ako, natawa ako, magaling. Hinawakan ng mga bata ang aking mga kamay at 3 kaming lumakad sa makipot na landas ng parke. Bahagyang hangin ang humihipan sa mga dahon. Tumingin ako sa asul na langit at naramdaman ang gaan sa aking kalooban. May mga kabanata sa buhay na sa pagsasara nito ay nagdudulot ang maraming sakit, ngunit kung minsan ay sila mismo ang nagbubukas ang bago, mas mahinahong buhay. Ang buhay ay laging nakakakita ng paraan upang turuan tayo ng mga aralin na ayaw nating matutunan. Kapag ang lahat ay nasa isang tao, nag-aisip siya na ang pinaka-importanteng bagay ay laging naroroon, ngunit hindi iyon totoo. Ang pamilya, tiwala,
at pagmamahal ay napakamadaling masira kapag nawala na ang mga ito dahil sa pagkamakasarili at pagtataksil. Hindi lagi ay may pagkakataong may babalik ang lahat. Pagkatapos umalis ng abogado, ang katahimikan ay bumalik sa opisina ni Dominic. Halos hindi pa nagsasara ang pinto nang lumiko na agad si Stella sa kapatid. Dominic, narinig mo. Nakatayo pa rin si Dominic sa mesa. Ano? Uminga si Stella. Hindi nagbibiro si Catherine. Sa pagkakataong ito, nagpunta siya hanggang sa dulo. Hindi sumagot si Dominic. Tumingin siya sa folder na naiwan sa mesa. Mga bank statement, deed of sale, mga resibo ng transfer. Lahat ito ay hindi mapapabula ang katibayan. Hindi niya ito matatanggihan. Nagpatuloy si Stella. Sinasabi ko sa iyo ng seryoso, kung makakarating ang kasong ito sa korte, malaking problema ang haharapin mo. Mapait na ngumisi si Dominic. Sa palagay mo, hindi ko alam. Lumapit si Stella ng mas malapit. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumingin si Dominic sa kapatid. Ano ang gusto mong gawin ko? Direktang sumagot si Stella, hanapin si Catherine. Nanahimik si Dominic ng ilang segundo. Sa kanyang kalooban ay parang nag-aaway ang dalawang tao, pagmamalaki at katotohanan. Sa wakas ay huminga si Dominic. Nasa ibang bansa siya. Agad na sinabi ni Stella, lumipad ka doon. Mapait na ngumisi si Dominic. Sa palagay mo, ganon kadali. At kung ayaw niya akong makita, kumindat si Stella. Kahit papaano, susubukan mo. Hindi sumagot si Dominic. Sa sandaling iyon ay nagvibrata ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ay nagpahinto sa kanya. Alicia, matagal na tumingan ni Dominic ang screen bago sumagot. Ano pa? Mahina ang boses ni Alicia sa kabilang dulo. Dominic, maaari kang pumunta. Malamig ang sagot ni Dominic. Sinabi ko nang abala ako. Sumambulat ng iyak si Alicia. Dominic, ang iyong nanay ay nandun kanina. Napatigil si Dominic. Ang nanay ko, oh, agad na tumayo si Dominic. Ano ang ginagawa niya roon? Umutal si Alicia. Ako, hindi ko alam. Agad na itinaboy ni Dominic ang tawag. Nagtanong si Stella, ano ang nangyari? Nasa ospital ang nanay. Huminga si Stella, kailangan mong pumunta. Sumama ka sa akin. Sa ospital, mas nakakapit pa ang tensyon. Nakita ni Dominic si Leonora na nakatayo ng harapan si Alicia sa waiting area at ang kapaligiran sa pagitan nila ay napaka-tense na lahat ng dumadaan ay umaalinlangan. Nakaupo si Alicia sa upuan, pula ang mata. Nakatayo si Leonora sa harap niya ng malamig na tingin. Lumapit si Dominic. Nanay, lumiko si Leonora. Narito ka na. Tumingan si Dominic kay Alicia. Ano ang nangyari? Mapait na ngumisi si Leonora. Itanong mo sa kanya. Ibinaba ni Alicia ang ulo. Ang kanyang kamay ay kumapit sa laylayan ng bestida. Lumapit si Stella at mataray na nag-utos. Magsalita. Nanginig si Alicia. Hindi ko sinadya. Nawalan ng pasensya si Dominic. Magsalita ng direkta. Malalim na huminga si Alicia. Bago kita makilala, may kausap na akong isa. Malamig na natawa si Dominic. At, naumit si Alicia. At nagkakilala tayo. Nagpatuloy sa pagtatanong si Dominic. Kung gayon, sino ang amang bata? Nanahimik si Alicia. Ang katahimikang, ito ang nagpalutong dugo sa ugat ni Dominic. Napiga ang kanyang kamao. Magsalita. Sumambulat iyak si Alicia. Ako. Hindi ako sigurado. Sumigaw si Stella. Hindi sigurado. Natulog ka sa dalawa at hindi mo alam kung sino ang ama. Nang walang tigil na umiyak si Alicia. Patawarin ninyo ako. Naguming sa galit si Leonora. Panginoon, anong parusa sa aming pamilya ang dalang babaeng ito? Nagvivibrate ang iyak ni Alicia. Patawarin ninyo. Matagal na tumingin si Dominic kay Alicia. Sa kanyang tingin ay wala ng galit, isa lamang malamig na pagamak. Sinabi mong akin ang bata, pinilit mo akong hiwalayan ang asawa ko, pinaniwalaan mo ang buong pamilya ko. At ngayon,
Lumiko siya kay Stella. Itala mo siya para sa DNA test. Natakot si Alicia, hindi kailangan. Tumingin si Dominic sa kanya ng direkta, kailangan. Nang walang tigil na umiling si Alicia. Dominic, pakiusap ko sa iyo. Dahan-dahang nagsalita si Dominic. Kung akin ang bata, tatanggap akong responsibilidad. Ngunit kung hindi nagpahinto siya, ang pahinto na iyon ay nagpapahiwatig sa kanya kung ano ang nahihintay. Lumiko si Dominic at lumakad ng palayo. Sumusunod si Stella at Leonora. Naging tahimik na muli ang pasilyo nga ospital. Dumapa si Alicia sa upuan, niyakap ang kanyang tiyan at napasabog ang iyak. At malayo sa lahat, mataas sa langit, ang eroplano kung saan kami ay lumipat na sa aming bagong tirahan. Si Arturo ay natulog na. Si Ana ay patuloy na tinitignan ang labas ng bintana. Lumiko siya sa akin at nagtanong, "Mama, malapit na ba?" Ngumiti ako. Konti na lang. Niyakap ni Ana ang aking braso. "Mama, babalik ba tayo?" Tumingin ako sa bintana. Dahan-dahan ang paglutang nga ulap. Sa buhay ay may mga lugar na pag-alis mo ay hindi na nais pang balikan. Mahinahong sinabi ko, "Kung gusto mo, balang araw ay bibisita tayo." Tumango si Ana at muling lumingon sa bintana. Isinara ko ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking kalooban. Ang sasakyan ni Dominic ay mabilis na lumabas sa parking lot ng ospital. Nakaupo si Stella sa harap, si Leonora sa likod. Matagal na walang nagsasalita. Sa loob ng sasakyan ay napakaiting ng katahimikan kaya maririnig lamang ang huni ng makina at ingay ng trapiko. Mabilis ang pagmamaneo ni Dominic. Napakahigpit na hawak ang manibela, namumutla ang mga butong ang kanyang mga kamay. Kaguluhan ang nasa isip niya. Buntis si Alicia, ngunit hindi sigurado kung akin ang bata, na-freeze ang ma-account. Ang tsondo sa isang premium complex ay maring naibenta na. Nakpawalang bisa ang mapartner ng kontrata. Ang kumpanya ay may investigasyon ng BIR. At lahat ito ay nangyari sa loob ng mas mababa sa isang umaga. Sa wakas ay hindi na napigilang hindi magsalita si Stella. "Dominic, sabihin mo ng tapat, napakaseryoso na ba ang kumpanya?" Hindi agad sumagot si Dominic, nakatutok siya sa daan. Malumlom ang kanyang boses. Kung kailangang magbayad ng 20 milyong penalty, maaring bumaksak ang kumpanya. Biglang lumiko si Stella. 20 milyon. Nangha si Leonora sa likod. "Panginoon, paano mo pinamamahalaan ang kumpanya, anak?" Inis na nagsalita si Dominic. "Huwag na, nanay." Lumiko si Stella sa kanya. At si Catherine, "Tutu ba?" Tumango si Dominic. "Tutu." Nanjiwi si Stella. Pinlano na pala na lahat ng maaga. Wala nang sinabi si Dominic, ngunit sa kanyang kalooban ay tumaas ang kakaibang pakiramdam. Muling lumabas ang aking larawan. Ngayong umaga, habang pinipirmahan ang mga dokumento, ako ay nakakatakot ang katahimikan. Walang luha, walang sumbat, isang pangungusap lamang. Hindi ako makikialam sa iyong bagong buhay. Noon ay nag-isip si Dominic na nagpapanukala lamang ako. Ngayon, habang naalala niya ito, naintindihan niya posibleng alam ko na ang lahat ng maaga. Huminto ang sasakyan sa harap ng opisina. Mabilis na lumabas si Dominic, ngunit halos hindi pa pumasok sa lobby, naramdaman niya na may kakaiba. Kaiba ang kapaligiran sa kumpanya. Nagkakatipon ang mga empleyado at nagbubulong-bulungan. Nang makita si Dominic, nanahimik sila. Tumakbo si Andrew, ang CFO, sa kanya. "Dominic." Agad na nagtanong si Dominic. "Nasaan ang mga buwisero?" Itinuro ni Andrew ang conference room. Dun, mabilis na lumakad si Dominic. Bumukas ang pinto. Sa loob ay 3 lalaki sa business suit. Tumayo ang isa sa kanila. "Dominic, kami ay mula sa BIR." Inilagay ng lalaki ang isang folder sa mesa. "Nakatanggap kami ng anonymous na reklamo na ang inyong kumpanya ay nagtatago ng buwis." Sinubukan ni Dominic na panatilihing mahinahon. "Kanino ang reklamo?" Binuksan lalaki ang folder. "Anonymous." Napiga ang makamao ni Dominic.
Sa kanyang isipan ay biglang lumabas ang isang pangalan Catherine, ngunit nagpatuloy ang inspektor. Nakatanggap din kami nga detalyadong dokumento tungkol sa financial operations ng inyong kumpanya. Napatigil si Dominic. Financial operations? Eksakto. Hinubat ng inspektor ang ilang pahina. Sa nakaraang 2 taon, maraming gastos ang inyong kumpanya na hindi malinaw ang layunin. Malinaw na binasa niya ang manumero. Mahigit 4 na milyong piso ang inilipat sa personal na account, 2 milyon para sa personal na pamimili, 20,000 piso para sa alahas, 1 milyon at kalahating deposito para sa tsondo. Narinig ito ni Stella na nakatayo sa likod at nagulat. Panginoon ko, alam ni Dominic kung saan nanggaling ang maperang ito. Lahat ito ay ginastos niya para kay Alicia. Tumingin ang inspektor ng direkta kay Dominic. Paano ninyo ipapaliwanag ang magastos na ito? Sinubukan ni Dominic na panatilihin ang kanyang tiwala, personal na gastos, iyon, umiling ang inspektor. Ngunit, nailipat ang pera mula sa corporate account. Natumba sa katahimikan ang silit. Naramdaman ni Dominic na naktuyong ang kanyang lalamunan. Namutla si Andrew sa tabi. Dominic, hindi sumagot si Dominic. Tumingin siya sa folder sa mesa. Isang detalye ang nagpaginaw sa kanya. Ang madokumentong ito ay napakadetalyado gayon kalinaw na isang tao lamang na nasa loob ang maaring makaalam nito. Lumiko si Dominic kay Andrew. Sino ang may access sa mga dokumentong ito? Umiling si Andrew. Hindi ko alam. Nagsalita ang inspektor. Pansamantalang i-sell namin ang ilang dokumento at computer ng kumpanya para sa investigasyon. Biglang sumigaw si Stella. Hindi ninyo karapatan iyon. Kalmado ang sagot ng inspektor. Kumikilos kami ayon sa batas. Itinaas ni Dominic ang kamay. Pinigilan ang kapatid. Hayaan ninyo silang gumawa. Lumiko si Stella sa kanya. Nasisiraan ka ba? Hindi sumagot si Dominic. Perpekto niyang naintindihan. Habang lumalabanan siya, lalo lamang lalala ang lahat. Lumabas si Dominic ng conference room. Nakatayo siya sa pasilyo at tumingin sa maliwanag na kalye sa ibaba. Ito ang kumpanyang itinayo niya sa loob ng halos 10 taon. Bawat kontrata, bawat kliyente, bawat proyekto, at ngayon ay gumuguho na lahat. Lumabas si Stella kasunod. Dominic, sa palagay mo ba, konektado ito kay Catherine? Matagal na nanahimik si Dominic, pagkatapos ay tahimik na nagsabi, posible. Nagagalit na sumabog si Stella. Talaga namang mapanlinlang. Ngunit wala nang idagdag si Dominic. Sa kanyang isipan ay biglang lumabas ang isang alaala. 6 na buwan na ang nakaraan, nagalok akong tumulong sa kanya sa pagtatago ng accounting. Noon ay ngumisi lamang siya. Housewife, ano ang alam mo sa negosyo? Hindi niya pinahinalaan na sa panahon na iyon nakita ko ang lahat, bawat gastos, bawat transaksyon, bawat sikreto. At malayo sa lahat na iyon, ang eroplano ay lumapag na. Pagkatapos ng mahabang biyahe, lumabas kami ng terminal. Seryosong inikit ni Arturo ang kanyang maliit na maleta. Mahigpit na hawak ni Ana ang aking kamay. Mama, ang lamig. Ngumiti ako, naiba dito kaysa sa bahay. Lumabas kami sa labas. Abo ang langit, bahagyang hangin ang humihipan. Sa labas ay nakatayo si Uncle Nicholas at kumakaway sa amin. Lumapit siya sa amin, mainit ang kanyang boses. Hindi kayo napagod sa biyahe, anak, umiling ako. Ayos lang, tito. Jumuko si Uncle Nicholas Samgabata. Ito ba sina Arturo at Ana? Magalang na nagsabi si Arturo. Magandang araw, tito. Matamis nang gumiti si Uncle Nicholas. Matalino. Lumiko siya sa akin. Handa na ang bahay, huwag kang mag-alala. Tumingin ako sa aking mabata na nakatayo sa tabi at naramdaman ko ang hindi masalitaan. Marahil ay sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko na ang aking kinabukasan ay tunay na nasa aking makamay. Pansariling komentaryo, maraming tao ang madalas na nagkakamali. Nag-isip sila na kung mayroon silang tagumpay, kung kumikita sila ng malaki, ang lahat ng iba ay maaring palitan. Ngunit sa katotohanan, hindi iyon totoo. Ang pamilya, tiwala,
at paggalang ay hindi mabibiling pera. Sa pagkawala nga ito, naintindihan ngang tao na ang mabagay na ito na tila walang halaga ay ang pinakaimportanteng pundasyon ng kanyang buhay. Pagkatapos umalis ng abogado, ang opisina ni Dominic ay naging tahimik muli. Halos hindi pa nagsasara ang pinto ng agad na lumiko si Stella sa kapatid. Dominic, narinig mo? Nakatayo pa rin si Dominic sa mesa. Ano? Huminga si Stella. Hindi nagbibiro si Catherine. Sa pagkakataong ito, nagpunta siya hanggang sa dulo. Hindi sumagot si Dominic. Tumingin siya sa folder na naiwan sa mesa. Magabang statement, deed of sale, maresibo ngang transfer. Lahat ito ay hindi mapapabula ang katibayan. Hindi niya ito matatanggihan. Nagpatuloy si Stella. Sinasabi ko sa iyo ng seryoso, kung makakarating ang kasong ito sa korte, malaking problema ang haharapin mo. Mapait na ngumisi si Dominic. Sa palagay mo, hindi ko alam. Lumapit si Stella ng mas malapit. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumingin si Dominic sa kapatid. Ano ang gusto mong gawin ko? Direktang sumagot si Stella. Hanapin si Catherine. Nanahimik si Dominic ng ilang segundo. Sa kanyang kalooban ay parang nag-aaway ang dalawang tao, pagmamalaki at katotohanan. Sa wakas ay huminga si Dominic. Nasa ibang bansa siya. Agad na sinabi ni Estella, lumipad ka doon. Mapait na ang gumis si Dominic. Sa palagay mo ganun kadali? At kung ayaw niya akong makita, kumindat si Stella, kahit papaano, susubukan mo. Hindi sumagot si Dominic. Sa sandaling iyon ay nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ay nagpahinto sa kanya. Alicia. Matagal na tumingan si Dominic bago sumagot. Ano pa? Mahina ang boses ni Alicia sa kabilang dulo. Dominic, nandito ka ba? Naumid si Alicia. Nasa ospital ako. Malamig ang sagot ni Dominic. Sabi mo na, agad na sinabi ni Stella. Sagutin mo, pinindot ni Dominic ang button. Ang boses ni Alicia ay pabigla-bigla. Dominic, mari kang pumunta sa ospital. Kumubot ang nu ni Dominic. Sinabi ko ng abala. Sumambulat ng iyak si Alicia. Dominic, ang iyong nanay ay pumunta rito kanina. Napatigil si Dominic. Ang nanay ko. Oo, nanandun siya. Agad na tumayo si Dominic. Ano ang ginagawa niya ron? Naumid si Alicia. Hindi ko alam. Agad na itinaboy ni Dominic ang tawag. Nagtanong si Stella, ano ang nangyari? Nasa ospital ang nanay. Huminga si Stella, kailangan mong pumunta. Kinuha ni Dominic ang susing sasakyan. Samahan mo ako. Sa Mother and Child Reproductive Health Center, mas maraming tao kaysa nung umaga. Nang pumasok si Dominic sa waiting area, nakita niya si Leonora na nakatayo ng harapan si Alicia. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay napaka-tense kaya't bawat dumaan ay umaalinlangan. Nakaupo si Alicia sa upuan, pula ang mga mata sa iyak. Nakatayo si Leonora sa harap niya ng malamig na tingin. Lumapit si Dominic. Nanay, lumiko si Leonora. Narito ka na. Tumingan si Dominic kay Alicia. Ano ang nangyari? Mapait na ngumisi si Leonora. Itanong mo sa kanya. Ibinaba ni Alicia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa laylayan enegebestida. Lumapit si Estella at mataray na nagutos. Magsalita. Nang ginig si Alicia, ako, hindi ko si Nadia. Nawalan ng pasensya si Dominic. Magsalita ng direkta. Malalim na huminga si Alicia. Bago kita makilala, nakaroon na akong isa pa. Malamig na natawa si Dominic. At naumid si Alicia. At nagkakilala tayo. Nagpatuloy sa pagtatanong si Dominic. Kung gayon, sino ang ama ng bata? Nanahimik si Alicia. Ang katahimikang ito ang nagpaluton na dugo sa ugat ni Dominic. Napiga ang kanyang mga kamao. Magsalita. Sumambulat enerhiyak si Alicia. Hindi ako sigurado. Sumigaw si Estella. Hindi sigurado. Natulog ka sa dalawa at hindi mo alam kung sino ang ama. Nang walang tigil na umiyak si Alicia, patawarin ninyo ako. Naguming sa galit si Leonora.
Panginoon, anong parusa sa aming pamilya? Matagal na tumingin si Dominic kay Alicia. Sa kanyang tingin ay wala ng galit, isa lamang malamig na pagamak. Sinabi mong akin ang bata. Pinilit mo akong hiwalayan ang asawa ko. Pinaniwalaan mo ang buong pamilya ko. Lumiko siya kay Stella. Itala mo siya para sa DNA test. Natakot. Si Alicia. Hindi kailangan. Tumingin si Dominic sa kanya ng direkta. Kailangan at gagawin mo iyon. Nang walang tigil na umiling si Alicia, Dominic, pakiusap. Dahan-dahang nagsalita si Dominic. Kung akin ang bata, tatanggap akong responsibilidad. Ngunit kung hindi, hindi niya natapos. Ang pahinto na yon ay sapat na upang maunawaan ni Alicia ang nahihintay sa kanya. Lumiko si Dominic at lumakad ng palayo. Sumusunod si Stella at Leonora. Naging tahimik na muli ang pasilyo ng ospital. Dumapa si Alicia sa upuan, niyakap ang kanyang tiyan at napasabog ang iyak. At malayo, mataas sa langit, ang eroplano kung saan kami ay lumapag na sa bagong bansa. Pagkatapos ng mahabang biyahe, lumabas kami ng terminal. Seryosong inikit ni Arturo ang kanyang maleta. Mahipit na hawa ni Ana ang aking kamay. Nakatayo sa labas si Uncle Nicolas at nagtatawid. Lumapit siya sa amin ng mainitang boses. Hindi kayo napagod anak. Umiling ako. Ayos lang, tito. Lumabas kami sa labas. Abo ang langit, bahagyang hangin. Nandun si Uncle Nicolas na kumakawe sa amin. Handa na ang bahay, huwag kang mag-alala. Tumingin ako sa aking nga bata at naramdaman ang hindi masalitaan. Marahil ay sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko na ang aking kinabukasan ay tunay na nasa aking makamay. Pansariling komentaryo, sa buhay ay may mga pagkakamali na maaring itama, ngunit may mga pagkakamali din na magbabago ngang lahat magpakailanman. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang sandaling kahinaan, ito ay isang bitak sa tiwala. At kapag ang tiwala ay nasira, gaano man kayo magsikap, napakahirap na ibalik ito, kaya naman kung minsan, ang pinakamatalino ay hindi ang subukang bumalik sa nakaraan, kundi ang tanggapin ang katotohanang ang nakaraan ay tapos na. Lumipas ang 3 araw. Ang langit sa ibabaw ng lungsod ay katulad din ng maaga malabo at madilim. Nakaupo nang nag-isa si Dominic sa kanyang opisina. Ang maluwag na silid na noon ay napakapamilyar, ay ngayon ay napakalamig. Sa mesa ay isang bunton ng mga dokumento at sa tabi nito ang isang tahimik na telepono. 3 araw lumipas ang maito nang napakaliksi kaya't halos hindi makahinga si Dominic. Higit pang mga dokumento ng kumpanya ang nasel ng beer. Nagpadala ang bangko ng opisyal na demand letter. 3 malalaking partner ang opisyal na nagpawalang bisa ng mga kontrata at isang summons mula sa korte ang dumating para sa kaso ni Catherine. Pinunan ni Dominic ang papel sa kanyang mga kamay. Bawat linya, nakaprint sa matibay na titik, ay malamig na paalala. Hindi na ito usaping pampamilya, ito na ang batas. Nakatayo si Stella sa pintuan, matagal na tumingin sa kapatid. Pagkatapos ay nagtanong, Dominic, napag-isipan mo na ba? Inilagay ni Dominic ang papel sa mesa. Tungkol sa ano? Sa pagpunta kay Catherine. Nanahimik si Dominic. Sa 3 araw na iyon ay marami siyang naisip, ang kumpanya, ang mautang, at ang nawalang kasal. Sa wakas ay huminga si Dominic. Hindi na kailangan. Nagulat si Stella. Ano ang sinasabi mo? Dahan-dahang nagsalita si Dominic. Mukhang huli na. Pumasok si Stella sa opisina. Dominic, huwag kang matgas. Hindi iyon katibayan. Tumingan si Dominic sa bintana. Alam mo kung ano ang pinakakinatakutan ko. Nanahimik si Stella. Nagpatuloy si Dominic. Hindi ang pagkawalan kumpanya, hindi ang pagkawalan pera, kundi ang mapagtanto na nawala na ang pinaka-importanteng bagay. Ang mga salitang ito ay nagpatigil kay Stella. Mapait nang ngumisi si Dominic. Minsan sinabi mo sa akin na si Catherine ay isang magandang babae. Hindi ako naniniwala. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ngayon ko lamang naintindihan. Huminga si Stella. Dominic,
Sa palagay ko ay kailangan mo pa ring makipag-usap sa kanya kahit minsan. Umiling si Dominic, hindi na kailangan. Alam kong hindi na siya babalik. Nanahimik si Stella. Sa silid ay muling naging tahimik. Sa sandaling iyon ay pumasok si Andrew sa pintuan. Dominic. Ano? Inilagay ni Andrew sa mesa ang isang paketeng papel. Ito ang opisyal na abiso mula sa bangko. Binuksan ni Dominic. Pagkabasa ng ilang linya, lahat ay naunawaan niya. Ang bangko ay nagsisimula ng proseso ng foreclosure sa mortgaged property. Ibig sabihin, ang kasaysayan ng kumpanyang Dominic and Partners ay halos tapos na. Tiniklop ni Dominic ang papel. Sa pagkakataong ito ay wala na siyang nararamdamang panik, isang kakaibang katahimikan lamang. Marahil, kapag ang lahat ay umabot na sa katapusan, tumitigil na ang tao sa pag-aalala. At malayo sa lahat ng iyon, dahan-dahan ang pagdating ng umaga. Ang maaga-agahang araw ay pumapasok sa madahon ng mapuno sa parke malapit sa bahay. Nakaupo ako sa wooden bench at tinitignan ang aking mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan. Si Arturo ay naglalarong bola kasama ang mga bagong kaibigan. Si Ana ay nakaupo sa ilalim ng puno at tumatawa kasama ang isang batang babae. Ang tawanan ng mga bata ay kumakalat sa malinis na umaga. Katabi ko si Uncle Nicholas. Kumusta ka na dito, anak? Ngumiti ako. Napakalmante, tito. Tumango siya. Maganda yon. Pagkatapos ng sandali ay nagtanong siya, hindi mo ba naisip ang pagbabalik? Tumingin ako sa mga bata. Si Arturo ay tumakbo ng napakabilis. Si Ana ay kumakaway sa akin at sumisiga. Mama, nakita mo. Mahinahon lamang, balang araw, marahil, ngunit hindi ngayon. Ngumiti si Uncle Nicholas, naintindihan ko. Pumunta ako sa mga bata, niyakap ni Ana ang aking braso. Mama, gusto ko rito. Hinagot ko ang kanyang ulo. Ako rin. Tumakbo si Arturo. Mama, nanalo ako. Natawa ako. Magaling. Hinawakan nga bata ang aking mga kamay. At tatlo kaming lumakad sa makipot na landas ng parke, bahagyang hangin ang humihipan sa mga dahon. Tumingin ako sa asul na langit at naramdaman ang gaan sa aking kalooban. May mga kabanata sa buhay na sa pagsasara nito ay nagdudulot ng maraming sakit, ngunit kung minsan ay sila mismo ang nagbubukas ng bago, mas mahinahong buhay. Pansariling komentaryo. Maraming tao ang naniniwala na kung sila ay matagumpay, kung malaki ang kanilang kita, ang lahat ng iba ay maaring mapalitan, ngunit sa katotohanan, hindi iyon totoo. Ang pamilya, tiwala, at pagmamahal ay napakarupok. Sa pagkawala nga ito dahil sa pagkamakasarili at pagtataksil, hindi laging may pagkakataong may babalik ang lahat. At kung minsan, ang pinakamabuting magagawa natin ay hindi ang subukang itama ang nakaraan, kundi ang matuto na mabuhay ng mas mabuti sa natitirang bahagi ng buhay. Nang gabi, ang opisina ni Dominic ay naging napahimig. Pagkatapos pansamantalang umalis ang ma-inspektor ng BIR, ang buong accounting department ay nakasil na. Naglibot ang ma-empleyado ng hindi na kasing libreng dati. At ang kanilang nababahalang tingin ay paulit-ulit na napupunta sa opisinang direktor. Nakaupo si Dominic sa kanyang mesa, bunton ng mapapel sa harap niya, ngunit hindi niya mabasa kahit isang salita. Lumapit si Andrew, ang CFO, at tahimik na nagsabi, Dominic, may kailangan akong sabihin sa iyo. Lumiko si Dominic. Ano pa? Lumingon-lingon si Andrew at bumubulong. Kanina lang sinuri ko ang corporate email at alinlangan si Andrew. Ang tatlong partner na nakpawalang bisa ang kontrata ay hindi ito ginawa dahil sa pinansyal na dahilan. Kumubot ang no ni Dominic. Kung gayon, bakit? Lumunok si Andrew. Sinabi nila na nakatanggap sila nga anonymous na paketeng mga dokumento. Anong dokumento? Naglalaman ito nga katibayan ng maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Nanahimik si Dominic, nagpatuloy si Andrew, at hindi iyon ang lahat. Naroon din dito ang makopya ang lahat ng inyong ma-transfer kay Alicia. Naramdaman ni Dominic na pumutok ang isang bagay sa kanyang isipan. Saan ipinadala? Umiling si Andrew. Hindi alam.
Ngunit ang taong ito ay lubos na nakakaalam kanlup na usapin kumpanya. Napiga ang mga kamao ni Dominic. Alam niya na isa lamang ang makakalam ng lahat ng ganun ng mabuti, Catherine. Lumapit si Stella na nakikinig sa tabi at nandismaya. Sinabi ko na pinlano lahat iyon. Hindi nagtutol si Dominic. Sa kanyang isipan ay biglang lumabas ang alaala. Ilang buwan na ang nakaraan. Madalas akong nakaupo sa hapagkainan at nagtatanong ng maordinaryong tanong, kumusta ang kumpanya? Kumusta ang bagong proyekto? Kailangan mo bang tulong sa mga dokumento? Noon ay nagngingisi lamang si Dominic, mag-alaga kang bahay. Sa kumpanya, ako ang bahala. Hindi niya pinahinalaan na habang abala siya kay Alicia, mayroon akong sapat na oras para suriin ang bawat numero ng kanyang accounting. Lumabas ng conference room ang inspektor, Dominic. Lumiko si Dominic. Kailangan naming lagdaan ninyo ang ilang dokumento. Pumasok si Dominic sa silid. Inilagay ng inspektor sa mesa ang isang bunton kapel. Ito ang aksyon sa pag-aalis ng accounting documents. Mabilis na binasa ni Dominic ang ilang linya. Bawat salita sa papel ay parang bato sa puso. Gaano ito katagal? Hindi pa namin masasabi, pinirmahan ni Dominic. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Nang magsara ang pintuan sa likod ng mga inspektor, huminga si Andrew. Dominic, kung makakahanap sila ng paglabag, pinigilan siya ni Dominic. Alam ko, hindi na mapigilang hindi magsalita si Stella. Dominic, seryoso, kailangan mong gumawang aksyon. Anong aksyon? Makipakita kay Catherine. Biglang lumiko si Dominic. Makipakita sa kanya. Tumango si Stella. Kailangan kayong makipag-usap. Malamig nang umisi si Dominic. Nagsampa siyang kasolaban sa akin. Saka mo pa mas kailangang makipakita sa kanya. Malinaw na sinabi ni Stella. Sa palagay ko, ginawa niya ito dahil sa galit. Ngunit kung makonsesyon ka, baka bawiin niya ang reklamo. Nanahimik si Dominic. Ang ideyang ito ay dumaan na sa kanyang isipan. Ngunit ang isang bagay ang pumipigil pagmamalaki. Sa lupngang 8 taon kasal, itinuturing niya ang kanyang sarili na pinakamataas. Siya ang gumagawa ang desisyon, siya ang kumikita. Nag-isip siya na ako ay isang housewife lamang at ngayon ay kailangan niyang yumukuan sa babaeng ito. Mapait na ngumisi si Dominic. Makikita natin. Huminga si Stella. Nangangatog ka pa sa iyong pagmamalaki. Hindi sumagot si Dominic. Sa sandaling iyon ay nakvibrate ang kanyang telepono. Imali na naman ni Alicia. Matagal na tumingan ni Dominic bago sumagot. Ano pa? Nandinig ang boses ni Alicia sa kabilang dulo. Dominic, ano? Naumid si Alicia. Nasa ospital pa rin ako. Malamig ang sagot ni Dominic. Sabi mo na. Naumid muli si Alicia. May banta ang pagpapalabas. Kumubot ang ni Stella. Nagpatuloy si Alicia ng nanginginig na boses. Sinabi ngang doktor na kailangan akong manatili rito ng ilang araw. Nanahimik si Dominic. Sa kanyang kalooban ay wala ng kahit isang patakngang awa. Pagod na lamang. Tahimik na sinabi ni Alicia. Maari ka bang bumisita? Dahan-dahan ang sagot ni Dominic. Hindi. Sumambulat na iyak si Alicia. Dominic, wala na akong iba kundi ikaw. Malamig na natawa si Dominic. Nagkakamali ka. May amang bata kang kakausapin. Nanahimik si Alicia. Pagkatapos ng ilang segundo, nang nanginginig na boses ay nagtanong siya, talagang wala ka na talagang tiwala? Maikling sagot ni Dominic, wala. At itinaboy ang tawag. Tumingin si Stella sa kapatid. Napakalupit iyon. Naupo si Dominic sa upuan. Sa palagay mo ay mayroon pa akong natarang damdamin. Wala nang sinabi si Stella. Posok sa silid si Andrew. Dominic. Ano? Tawag mula sa bangko. Kumubot ang no ni Dominic. Muli? Tahimik na nagsabi si Andrew. Hinihiling nilang sa loob ng 3 araw. Magbigay kayong plano sa pagbabayad ng utang. Mapait nang umisi si Dominic. 3 araw. Kung hindi natapos si Andrew, ngunit naintindihan ng lahat. Foreclosure, huminga si Stella. Dominic, talagang kailangan mong hanapin si Catherine.
tumingin si Dominic sa bintana. Ang gabi ay pumapasok na sa buong opisina. Biglang naalala ang lumang bahay, magabi-gabing hinihintay, akong hapakainan, tawanan ng maliliit na Arturo at Ana. Noon ay hindi pinapansin ni Dominic iyon. Ngunit ngayon, habang gumuguho ang lahat, ang mga alaala ay naging mas malinaw. At malayo sa lahat ng iyon, ang umaga ay dahan-dahang dumating. Nakatayo ako sa likod ng bahay. Naglalaro sina Arturo at Ana sa hardin. Lumakad si Uncle Nicholas palapit sa akin. Sa ano ka nag-iisip, anak? Ngumiti ako. Sa wala. Tumingan niya ang mga bata. Nagugustuhan nila rito. Oh, tumango siya. Nahanap ko na ang paralan nila. Nagpasalamat ako ng tahimik. Salamat, tito. Mahinahon na nagsabi si Uncle Nicholas. Huwag na. Ang iyong ama ay nakatulong sa akin ng husto nung araw. Tumingin ako sa mga tumatawang bata at sa aking kaluban ay kumalat ang kapayapaan. Ang aming bagong buhay ay nagsimula na at sa pagkakataong ito ay wala akong hahayaang sirain ito. Pansariling komentaryo, sa buhay ay may mga pagkakamaling maring itama at may mga pagkakamaling magbabago ng lahat magpakailanman. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang sandaling kahinaan, ito ay isang bitak sa tiwala at kapag ang tiwala ay nasira, gaano man kayo magsikap, napakahirap na ibalik ito. Kaya naman kung minsan, ang pinakamatalino ay hindi ang subukang bumalik sa nakaraan, kundi ang tanggapin ang katotohanang ang nakaraan ay tapos na. Lumipas ang 3 araw. Ang langit sa ibabawng lungsod ay katulad pa rin malabo. Nakaupo ng nag-iisa si Dominic sa kanyang opisina. Ang silid na noon ay napakapamilyar ay ngayon ay napakalamig. Sa mesa ay isang bunton nga dokumento at sa tabi nito ang isang tahimik na telepono. 3 araw lumipas ang maito ng napakaliksi kaya't halos hindi makahinga si Dominic. Higit pang mga dokumento ang nasil ng BIR. Nagpadala ang bangko ngang opisyal na demand letter. 3 malalaking partner ang opisyal na nagpawalang bisa ng mga kontrata at isang summons mula sa korte ang dumating para sa kaso ni Catherine. Pinunan ni Dominic ang papel sa kanyang makamay. Bawat linya, nakaprint sa matibay na titik, ay malamig na paalala. Hindi na ito usaping pampamilya, ito na ang batas. Nakatayo si Stella sa pintuan, matagal na tumingin sa kapatid, pagkatapos ay nagtanong, Dominic, napag-isipan mo na ba? Inilagay ni Dominic ang papel sa mesa, tungkol sa ano? Sa pagpunta kay Catherine. Nanahimik si Dominic. Sa 3 araw na iyon ay marami siyang naisip ang kumpanya, ang nga utang, ang nawalang kasal. Sa wakas ay huminga si Dominic, hindi na kailangan. Nagulat si Stella. Ano ang sinasabi mo? Dahan-dahang nagsalita si Dominic, mukhang huli na. Pumasok si Stella sa opisina. Dominic, huwag kang matgas. Hindi iyon katibayan. Tumingan si Dominic sa bintana. Alam mo kung ano ang pinakakinatakutan ko. Nanahimik si Stella. Nagpatuloy si Dominic. Hindi ang pakawala ang kumpanya, hindi ang pakawala ang pera kundi ang mapagtanto na nawala na ang pinaka-importanteng bagay. Ang masalitang ito ay nagpatigil kay Stella. Mapait nang umisi si Dominic. Minsan sinabi mo sa akin na si Catherine ay isang magandang babae. Hindi ako naniniwala. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ngayon ko lamang naintindihan. Huminga si Stella. Dominic, sa palagay ko ay kailangan mo pa ring makipausap sa kanya kahit minsan. Umiling si Dominic. Hindi na kailangan. Alam kong hindi na siya babalik. Nanahimik si Stella. Sa silid ay muling naging tahimik. Sa sandaling iyon ay pumasok si Andrew sa pintuan. Dominic. Ano? Inilagay ni Andrew sa mesa ang isang paketeng papel. Ito ang opisyal na abiso mula sa bangko. Binuksan ni Dominic. Pagkabasa ng ilang linya, lahat ay naunawaan niya. Ang bangko ay nagsisimula ng proseso ng foreclosure. Ibig sabihin, ang kasaysayan ng kumpanyang Dominican Partners ay halos tapos na. Tiniklop ni Dominic ang papel. Sa pagkakataong ito ay wala na siyang nararamdamang panik, isang kakaibang katahimikan lamang. Marahil,
Kapag ang lahat ay umabot na sa katapusan, tumitigil na ang tao sa pag-aalala. At malayo sa lahat ng iyon, tahimik na dumating ang umaga. Ang maaga-agahang araw ay pumapasok sa mga dahon ng mga puno sa parke malapit sa bahay. Nakaupo ako sa bench at tinitingnan ang aking mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan. Si Arturo ay naglalaro kasama ang mga bagong kaibigan. Si Ana ay nakaupo sa ilalim ng puno at tumatawa kasama ang isang batang babae. Ang tawanan ng mga bata ay kumakalat sa malinis na umaga. Katabi ko si Uncle Nicholas. Kumusta ka na dito? Anak, ngumiti ako. Napachalmante, tito. Tumango siya. Maganda iyon. Pagkatapos ng sandali ay nagtanong siya, hindi mo ba naisip ang pagbabalik? Tumingin ako sa mga bata. Si Arturo ay tumakbo ng napakabilis. Si Ana ay kumakaway sa akin at sumisiga, Mama, nakita mo, mahinahon lamang. Balang araw, marahil, ngunit hindi ngayon. Ngumiti si Uncle Nicholas, naintindihan ko. Pumunta ako sa mga bata, niyakap ni Ana ang aking braso. Mama, gusto ko rito. Hinagot ko ang kanyang ulo. Ako rin, tumakbo si Arturo. Mama, nanalo ako. Natawa ako, magaling. Hinawakan ng mga bata ang aking makamay at tatlo kaming lumakad sa makipot na landas ng parke. Bahagyang hangin ang humihipan sa madahon. Tumingin ako sa asul na langit at naramdaman ang gaan sa aking kalooban. May mga kabanata sa buhay na sa pagsasara nito ay nagdudulot ng maraming sakit, ngunit kung minsan ay sila mismo ang nagbubukas ng bago, mas mahinahong buhay. Sa pagtingin sa buong kwentong ito ni Catherine Dominic at ng kanilang paligid, ang pinakanagpapalaisip ay hindi kung sino ang nanalo at sino ang natalo. Ang buhay ay hindi ganong kasimpleng laro en ajedrez. Ang pinakanakakasakit ay ang pagpili na ginawa sa isang sandali, pagpiling tila walang kahalaga, ngunit nagbago ng tadhana ng isang buong pamilya. Para kay Dominic, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi lamang ang pagtataksil. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagkawala niyang paggalang sa kanyang asawa. Kapag ang isang lalaki ay nagsimulang hamak ang katuwang niya sa buhay, ang taong kasama niya sa pinakamalikha at pinakamahirap na taon, doon nagsisimulang gumuho ang pundasyon ng pamilya. Ang pra ay maring muling makita, ang kumpanya ay maring muling itayo, ngunit ang tiwala na minsan nang nasira ay napakahirap na ibalik. Para naman kay Catherine, maraming maaring mag-isip na napakalamig niya, umalis ng ganun kaagad, ngunit sa katotohanan, iyon ay lakas. Ang ilan sa mga babae na nahaharap sa kirot ay umiyak, nagmamakaawa o nagsisikap na pigilin. Ngunit may mga piliin ang katahimikan at naghahanda ng ibang landas, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa proteksyon ng kanilang sarili at ng kanilang mga anak. Ang katahimikan ni Catherine ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay resulta ng maraming taon ng pasensya. Ang kwentong ito ay paalala rin para sa maraming mag-asawa. Ang pamilya ay hindi mananatiling buo magpakailanman dahil lamang sa kasal na papel. Ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng paggalang, pasasalamat, at pang-araw-araw na responsibilidad. Kapag ang isa ay nagsimulang mag-isip na hindi kailanman alis ang kabiyak, iyon mismo ang sandali na ang panganib ng pagkawala niya ay nagiging pinakamalaki. Kung maaari akong magbigay ng payo kay Dominic, marahil ay ito, matuto na tanggapin ang mga kahinatnan ng iyong mga desisyon. Kung minsan, ang buhay ay hindi nagbibigay sa atin ng pagkakataong bumalik at itama ang mga pagkakamali, ngunit lagi itong nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging mas matalino pagkatapos ng mga ito. At para sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito, sana ay matuto tayo sa isang simpleng bagay: pahalagahan ang nasa tabi ninyo habang maari. Huwag hintayin na lumayo ang bahay, na mawala ang tawanan, na magsimula ang kabiyak ng bagong buhay, bago ninyo mapagtanto kung gaano siya kahalaga. Kung nakpaisip sa inyo ang kwentong ito, ibahagi ang inyong nasalobin. Bawat pananaw ninyo ay maaring makatulong sa iba na makita ang kwentong ito ng iba. At kung gusto ninyo ng mga kwentong ganito malalim,
punong aral sa buhay, huwag kalimutang sundan upang muli tayong makita sa susunod na mga kwento. Dahil kung minsan, ang kwento ngang iba ay isang salamin kung saan natin mas naiintindihan ang ating sariling buhay.